Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yun, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits, pag-usapan natin. Ito po na sa ating screen. Sabi po ni Senator Raffy Tulfo, wala sa utak niya ang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Maayon sa kanya, nakafocus siya ngayon sa Senado. I'm enjoying being a senator. I'm enjoying as much being a senator. Ayan po yung sabi ni Senator Raffy Tulfo. Basahin natin itong report. Sabi ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang plano to run for president sa May 2028 elections. Wala sa utak ko ang pagtakbo as president sa 2028. Nakafocus ako ngayon sa Senado at talagang inulit-ulit niya, running for president is not on my mind. Talagang ang kanyang focus daw ay sa Senado. I'm enjoying being a senator. I'm enjoying as much being a senator. At sabi niya, itong entertaining pa lang o yung isipin pa lang yung idea na siya itatakbo bilang presidente, yung sumagi lang sa isip niya na tumakbo bilang presidente sa 2028. Ayan mga kababayan, sabi niya dito, sumasakit na daw yung ulo niya. Sabi niya, sakit sa ulo lang yan. Sa ngayon pa nga lang, ang dami ko ng sakit ng ulo. Left and right, ang daming nagagalit sa akin because of all these surveys. Kasi kung mapapansin natin mga kababayan, ito pong si Raffy Tulfo ay nanguna sa survey. Isang survey po sa Pulse Asia, ang alam ko, ay nanguna po itong si Raffy Tulfo. Naungusan niya itong si Sara Duterte. At nung nabalita na number 1 si Senator Raffy Tulfo, alam niyo ba, katakot-takot, kabi-kabila ang naririnig natin na paninira kay Senator Raffy Tulfo. Ganon katindi mga kababayan. Kapag tatakbo kang presidente at ngayon pa lang sinabi mo na, yari ka. Sisirain at sisirain ka talaga. Lalo pat kalaban nyo etong Duterte. Lalo pat itong mga Duterte, alam niyo mga kababayan, kahit dyan daw sa Davao, sabi na nating mayor, congressman, mga tumatakbo dyan, ang style ng mga Duterte, bago pa mag-eleksyon o malayo pang eleksyon, sinisiraan na nila yung kalaban nila. Wala, character assassination, yari ka. Kaya pagdating ng eleksyon, wala, olats ka. Paano sirang-sira ka na? Ganon din dito. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Si Sara Duterte, talagang lantaran na sinasabi na kung hindi man nanggagaling sa kanya, lantaran sa mga kaalyado niya na si Sara Duterte ang patatakbuhin nila sa 2028 bilang presidente. Ngayon, kung mapapansin niyo, yung mga nagpaparinig na tatakbong bilang presidente, si Martin Romualdez lang eh. 'Di ba kumalat yung balita na pepwesto ito si Martin Romualdez, ano nangyari? Binansagan agad ni Sara Duterte na tambaluslos. 'Di ba? Binanatan agad ng binanatan itong si Martin Romualdez. Sino pa? Ito nga, si Raffy Tulfo. Lumabas yung survey. Ang daming naglabas sa mga issue laban kay Tulfo. Sabi niya, Sabi niya, ngayon pa lang
Ngayon pa nga lang, dami ko ng sakit ng ulo. Hindi ko pa sinasabi. Yung mga tao pa nagsasabi, tingnan nyo naman yung nangyayari. Kabi-kabila, yung tinatanggap kong paninira. Ang dami agad na nagagalit sa akin. Left and right, ang dami nagagalit sa akin. Bakit? Dahil sa surveys. Sabi rin ni Tulfo na siya ay severely bashed. Nababash din siya by some fake news in the internet and social media. So yan mga kababayan yung sinasabi niyang dahilan. Kaya hindi muna. Hindi naman yung sinasabi na hindi siya tatakbo. Siguro in the proper time. Tatakbo siya. Pero siguro next elections, mukhang hindi muna. Kasi nga, ngayon pa lang, grabe na yung banat sa kanya Lalong-lalo na. Ang obvious na makakalaban mo, Sara Duterte. Ngayon pa nga lang yung mga kaalyado ni Sara Duterte, gusto niya pa pwestuhin Di ba? Gusto nga pababain si Marcos sa pwesto. So, ganun na katoxic, mga kababayan, itong mga DDS. Pero, grabe na sila katoxic. Hindi na, nawawala na yan alam mo sa totoo lang. Nawawala na yung yung essence nung pagiging makabayan. Actually, nakikita natin sa kanila talagang na sila, panatiko. Panatiko as in, kahit mali na yung ginagawa, palakpakan pa rin sila ng palakpakan. Kahit iba na yung direksyon ng sinasabi nila, ng mga kasamahan nila ron, palakpakan pa rin sila ng palakpakan. Ganun na guys, wala na yung essence ng pagiging makabayan. Kaya tingnan ninyo, babalitaan lang nila. Natatakpo si ganyan, si Martin Romualdez bilang presidente, ngayon pa lang binabanata na nila. Lamang pa sa survey si Raffy Tulfo, nagkalat na yung fake news labang kay Tulfo. Kaya sabi niya, wag na muna siguro. Wag na muna siguro. Iyaan mo muna sila. Nag-enjoy pa ako bilang senator. Wherein, nakikita naman natin na maganda naman yung performance ni Raffy Tulfo compared to doon sa imang mga senators dyan. Di ba? Mas di hamak na mas maganda yung performance ni Tulfo kaysa kanino. Kaysa doon sa mga performance ng mga taga PDP. Babanggitin pa ba natin isa-isa kung sino? Hindi na, kilala nyo naman yun di hamak na mas maganda performance ni Raffy Tulfo dyan sa Senate. So siguro maganda, mag-stay ka muna sa Senate. Kasi kung aalis ka sa Senate, baka may pumalit sa yung Dolonges. Di ba? Hawakan mo muna yung isang seat sa Senate kasi kahit paano naman ginagawa mo, nakikita naman namin na ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo at marami ka nang na-expose din na katarantaduhan dyan sa Senate at kapalpakan. Ngayon, eto na. Dahil nga dyan sa lumalabas na presidential surveys, kasi recent surveys shows Tulfo and Vice President Sara Duterte leading the preferential surveys on possible presidential candidates in 2028. Dikitan sila papalitan sila ni Sara Duterte sa surveys. So sa kabila nun, sabi niya sa 2028 ang posible na the most na pwedeng gawin ko ay re-election na lang. Magiging re-election siya bilang senator. At nabanggit niya rin yung kanyang kapatid, itong kanyang nakababatang kapatid na si Erwin Tulfo, ACT-CIS representative, na hindi niya haharangan hindi niya pagbabawalan he will not stop his younger brother from running from Senate. Kasi mga kababayan, alam niyo, karamihan sa mga surveys ngayon sa Senado sa 2025 ay ito pong si Erwin Tulfo ay lagi pong nasa top of the list. Base sa Pulse Asia at iba't ibang mga survey firms.
Sabi niya, decision niya yan. Hindi ko siya pwedeng pahintuin. Hindi ka naman siya hawak sa leg. Kung gusto niya tumakbo, nanalo siya, o di so be it. Kung hindi naman siya tatakbo, okay lang din. Kahit mas matanda ako sa kanya, hindi ko siya pipigilan sa kung anong gusto niyang gawin. Although I can give him advice on certain matters, but if about politics, I don't because para kaming politicians. So, yung sabi ni Rafi Tulfo. Pero may mga nagsasabi, with all due respect, Senator Tulfo, narinig na namin yan million times. Hindi kita binoto last election, but you are the one I admire now in the Senate. Ikaw lang ang matapang na nag-iimbestiga habang ang iba ay pipit-bingi. Kaya kung tatakbo ka at papipiliin ako sa mga aspiring presidentiables na obvious naman kung sino o sino-sino at yung isa obvious din na very pabebe ang taktika ay iboboto kita. O yan meron agad isang boto si Rafi Tulfo bilang president. Ayan mga kababayan, meron talagang gustong patakbuhin si Senator Tulfo bilang president. Pero yun nga, marami din naniniwala Marami din naniniwala kasi nga, ayan ito, binabasa ko yung mga comments. Pwedeng magbago isip niyan pagdating ng filing of candidacy. Ayan. Pero alam nyo guys, para sa akin siguro mas magstay na lang muna siya sa Senado. Hindi pa siguro siya hinog para maging presidente. Kailangan mong stay diyan sa sa Senate. Kasi ang dami diyan mga diyan sa Senado, ang dami magagaling na na senator. Si Chis Escudero. Grabe yan. Tindi na niya ni Chis Escudero. Hindi mo na basta-basta matitinag yan. Pag nagsalita sa Senate, English Tagalog. So, marami pang mas qualified na maging presidente. Di ba? Iba lang kasi talagang, ewan ko, bakit nagpupumilit maging presidente? Si Manny Pacquiao, pasok na presidente. Ano ba naman yan? Di ba? Kaya, abangan natin mga kababayan yung mangyayari. Wala pa naman nilalabas na posibleng maging presidentiable itong administration ni Marcos. Pero sigurado, Sara Duterte, sigurado na yan, tatakbo yan. Pangalan, gusto nila ipwesto Di ba? Pero ito, ang ginawa na itong, guys, papakita ko sa inyo ito. Ito yung mga rumored senatorial candidates na patatakbohin nila. Ito yung ito yung nakuha nila base dun sa alliance, political alliance ng Marcos administration at iba't ibang mga partido. Ito mga kababayan, lakihan natin para makita ninyo. Yan. Sino-sino ba yung mga nakikita ni Mr. Lito Banayo? Si Lito Banayo guys yung yung naging campaign manager ni Isko Moreno nung tumakbo siyang presidente. Kung di ako nagkakamali, alam ko si Lito Banayo. So ito na, senior niya itong mga rumored candidates ng administration dash allied parties for 2025 senatorial elections. This was after President Ferdinand Marcos Jr. announced that the Partido Federal ng Pilipinas is eyeing alliances with other political parties. Lakas, Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, and the National Unity Party. So ito yung mga napili nilang mga senators. Banggitin ko yung mga pangalan: Bong Revilla, Yeda Romualdez, Erwin Tulfo, Beno Rabalos, Gibo Teodoro, Richard Gomez, Rufus Rodriguez, Tito Soto, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Camille Villar, Ariel Corbin, Amy Marcos, Pia Cayetano, at El Rey Villafuerte. Ayan yung rumored mga kababayan. Rumored pa lang yan. Ayan pa lang yung chismis. Hindi pa po yan yung final na 12 pipiliin ng alliance ng Marcos admin at alliance sa other political parties. Ayan lang doon yung nababalita. Ayan lang po yung chismis. At tingnan nyo maigi mga kababayan kung
Agree ba kayo? Dito siya napili na mga 12. Actually, hindi na 12 to. 15. Ibig sabihin dito, 3 matatanggal. Kasi 12 lang mo na mapapasok sa sa senatorial positions eh. So 4, 4, 4 plus 3, 15. Sa pagpipilian pa pala, may matatanggal pang 3 kung sakali, mga kababayan. Mamili na kayo kung sino pipiliin nyo rito. Basta, di ba, sabi ko naman po sa inyo, kung tayo po ay pipili ng kandidato, kung tayo po ay pipili ng gusto nating maglingkod sa ating bayan, tatandaan po natin ang pipiliin natin ay yung para sa tao. Nakikita nyo naman po kung sino-sino yung mga kandidato ngayon na naglalabasan na ang ginagawa ngayon ay puro pansariling kapakanan. Sana magising na tayo, matuto na tayo sa nangyari. Dami na natin ngayon. Sa totoo lang, ang dami na ngayon nagsisisi. Diba? At marami pang taon na magsisisi o magtitiis dito sa kanilang mga ibinoto. So, ito mga kababayan, pumili na lang kayo. Hindi muna ako magsasalita kung sino gusto ko dyan. Bahala po kayo kung sino po ang inyong pipiliin. Basta po, ang paalala po sa inyo ng Batang Maynila to its community ay piliin po ninyo yung nakikita ninyo na walang sariling interest. At yung mas tinitingnan ay yung para sa tao, para sa bayan. Sabi nung iba, lahat naman yan may political interest, may mga sariling interest. Totoo po yan. Agree po ako dyan. Hindi ko po kayo kinokontra. Pero, kung sa tingin niyo pare-parehas lang sila, pare-parehas lang korap yan, sabi na iba, pare-parehas lang korap yan, pare-parehas lang may mga sariling political agenda yan, pare-parehas lang yan, mababait lang yan kapag eleksyon, pero pagtapos ng eleksyon, wala na. Madali lang yan lapitan. Ang problema, mahirap hanapin. So, ganun mga kababayan. Naiintindihan ko po kayo, lalong-lalo na yun ako, yung matagal na po nga talagang nagsisisi doon sa kanilang mga naboto. Basta guys, yun ang una nating isipin. Siguro bago mag-eleksyon, maglalabas tayo syempre na listahan natin. Pero sa ngayon, wag muna. Titingnan pa natin kung sino-sino talaga yung pipiliin natin na 12 sa midterm elections. Mamimili po tayo. At syempre sasabihin natin kung bakit natin sila pinipili. Pero sa ngayon, hindi po muna tayo pwedeng magsabi. Basta ang lagi nating iisipin, ang iboboto natin, pipiliin natin ay syempre yung para sa yung unang gagawin, yung unang iisipin ay yung para sa kapakanan na mas nakararami, para po sa interes ng publiko, para po sa sa interes ng bayan, hindi po sa sariling interes. Kaya doon sa mga Senate, mga senatorial balls, papili po kayo. Ngayon, ito naman si Raffy Tulfo. Sabi niya, hindi daw siya tatakbo. Hindi natin alam. Pwede naman magbago isip niya. Pero sabi niya, sa ngayon, ayaw niya muna, sakit sa ulo Sakit sa ulo. Alam mo talaga, pag bumangga ka sa Duterte, sasakit ulo mo. Hindi pa siya nagsasalita niya, pero wala. Sakit ang ulo niya. Fake news na pinapakalat Sino ba halos nagpapakalat? Ito mga DDS, di ba? Mga toxic na nga masyado yan Mga toxic na itong mga DDS. Basta pag merong medyo naging threat kay Sara Duterte, nag-iingay na sila. Fake news dito, fake news doon. Natakot si Tulfo kay Sara Duterte? O natakot dun sa pagbabatikos ng mga taga-suporta ni Sara Duterte? O ayaw niya muna? Huwag na muna. Sige lang. Dito muna ako sa Senate. Masaya naman ako dito. Masaya naman ako naglilingkod dito. At in fairness to Senator Raffy Tulfo, nakita naman natin na kahit pa paano maganda yung ginagawa niya. Diba? Diyan sa Senate. So, yun lang, mga kababayan. Grabe talaga itong mga DDS na to.
Dadalawang isip tuloy siya. Ayaw tumakbo dahil sa inyo eh. Mga toxic kasi kayo eh. Di pa nga nagsasabi, binabanatan nyo na agad ang fake news. Talaga itong mga DDS ito, mga pasaway. Para sa inyo lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito po sa Batang Maynila to. Sa iba mga updates, ingat po tayong lahat. God bless po.